Dalawang linyang kulay pink. Dalawang malinaw na linya sa isang mali na puting plastik na humahawa sa kanyang buong kinabukasan. Nangingini ang kamay ni Isabela habang hawa ang pregnancy test. Nakatitik siya roon, sa loob ng mali at masikip na banyo ngang inupahan nilang apartment, at pakiramdam niya ay unti-unting naubos ang hangin sa kanyang paligid. Hindi dapat ganito. Hindi ito dapat nangyayari. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa talampakan payat sa kanyang dibdib, nagyelo sa bawat himay-may ng kanyang kalamnan. Hindi ito saya, hindi ito pag-asa. Ito ay purong, dalisay na lagim. Paano niya sasabihin ito sa kanyang ina? Paano niya bubuhayin ang isang bata gayong ang sarili niyang buhay ay halos hindi na niya kayang tustusan? Napahawa siya sa kanyang tiyan. 3 buwan na ang nakalipas. Isang gabing ang pagkakamali. Isang gabing ang desperasyon na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ngunit ngayon, ang bungangang gabing iyon ay nasa sinapupunan niya. Isang paalala na hindi niya matatakasan. Bigla, narinig niya mula sa sala ang mahinang paubong ng kanyang ina. Isang tunog na tila kuseyong humihiwa sa kanyang puso. Ang paubong iyon ang dahilan ng lahat. Ang pag-ubong iyon ang dahilan kung bakit niya isinuko ang sarili sa isang gabing puno ng hihiyan. Biglang nag-flashback sa isip niya ang eksena sa ospital ilang buwan na ang nakalipas. Ang puting pader, ang amoy nga antiseptic, at ang seryosong mukha ng doktor habang ipinapaliwanag ang kondisyon ni Aling Nena. Cardiomyopathy. Sabing doktor. Isang salitang hindi niya maintindihan, pero ang kasunod nun ay malinaw na malinaw. Kailangan niya ng agarang operasyon sa puso. Kung hindi, patuloy na hihina ang puso niya hanggang sa hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin. Hindi na rin kailangan. Ang presyo ang operasyon ang tumata sa isip niya. Isang numerong napakalaki na parang suntok sa kanyang sikmura. Sa lahat ng pinagsama-samang sahod niya mula sa pagiging waitress sa isang karinderya at pagiging labandera, kulang pa rin, kulang na kulang. Doon na simula ang desperasyon. Doon niya tinanggap ang isang alok na alam niyang habang buhay niyang pagsisisihan. Ngayon, habang nakatiti sa dalawang pink na linya, alam niyang ang pagsisising iyon ay mayroon ng mukha at tibok ng puso. Muli niyang narinig ang paubo ang ina. Napapikit si Isa. Nawala ang takot para sa sarili. Napalitan iyon ang mas matinding takot, ang takot na mawala ang kanyang ina. Itinapon niya ang pregnancy test sa basurahan at hinugasan ang kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Sa kanyang sariling mga mata na puno ng determinasyon. Kailangan niyang harapin ang lalaking amang dinadala niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Suot ang kanyang pinakamatinong damit, isang kupasing maong pants at isang puting t-shirt, sumakay siya sa jeep papuntang Makati. Bawat ugong ng sasakyan ay kabo sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa sentro ng pinansyang ng bansa, lalo siyang nilalamon nga natataas ang gusali. Tila sinasabi nga ito na hindi siya kabilang dito. Nakarating siya sa harap ng Sandoval Group of Companies. Isang toreng ang salamin at bakal na tila umabot hanggang langit. Napaluno siya. Huminga siya ng malalim bago naglakas loob na pumasok. Ang lamig ng aircon at ang kinang marmol na sahi ay sumalubong sa kanya. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Tanong Guvaldia. "May appointment po sana ako kay Mr. Liam Sandoval," halos pabulong niyang sabi. Tiningnan siya ang gwardiya mula ulo hanggang paa, isang tingin na alam niyang nagsasabing, "Sino ka para makaroon ng appointment sa CEO? Wala po kayong pangalan sa listahan." "Ma'am," sabi ng babae sa front desk. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. "Pakisabi na lang po, nandito si Isabela Reyes," pakiusap niya, unti-unting tumataas ang boses dahil sa kaba. "Kailangan ko siyang makausap." "Mahalaga po ito. Ma'am, a lot of people want to see Mr. Sandoval. You need an appointment," sabi ng receptionist, halata na ang pagkainip. "Hindi ako alis dito hanggat hindi ko siya nakakausap." Giit ni Isa, ang kanyang desperasyon ay nagiging tapang. Ang komosyon ay nakakuha ang atensyon. Ilang empleyado ang napatingin. Bago pa man siya tuluyang paalisin ng gwardiya, isang babaeng naka-corporate attire ang lumapit. "Anong nangyayari dito?" tanong nito. "Ma'am, gusto niya pong makausap si Sir Liam pero wala siyang appointment," sagot ng receptionist. Tumingin sa kanya ang babay. "I'm sorry, miss, but Mr. Sandoval is in a very important meeting." "Kahit 5 minuto lang," pagmamakaawa ni Isa. "Pakisabi na lang ang pangalan ko, Isabela Reyes. Alam niya kung sino ako."
Isang pagsisinungaling, ngunit ito lang ang barahan niya. Naalinlangan ang babae, ngunit dahil sa determinasyon sa mga mata ni Isa, tila nakita nito na hindi siya basta-basta susuko. Tumango ito at kinausap ang receptionist sa intercom. Matapos ang ilang sandalingang paghihintay na parang isang taon, tumingin sa kanya ang babae. Sumunod ka sa akin. 5 minuto lang, miss. Pakiramdam ni Isa ay nanlambot ang kanyang matuhot sa ginhawa. Sumunod siya sa babay papasok sa isang private elevator. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng elevator at ang malakas na pakabog ng kanyang puso. Huminto ang elevator sa pinakatutok na palapag. Ang pinto ay bumukas sa isang malawak at halos walang lamang opisina. Isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy ang nasa gitna. At sa likod nito, nakaupo ang isang lalaki, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa malawak na tanawin ng siyudad mula sa dingding na purong salamin. Sir, sabing babae. Nandito na po siya. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. At hinarap sila ngang lalaking nakbigay sa kanya ang gabing hindi niya malilimutan. Si Liam Sandoval. Mas gwapo sa personal kaysa sa naalala niya. Ngunit ang mata niya ang matang iyon ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon. Walang pagkagulat. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating ni Isa. You may go, sabi ni Liam sa kanyang sekretarya. Nang silang dalawa na lang ang natira, tumayo si Liam at lumapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay tila napapabigat sa hangin sa silid. Huminto siya sa harap ni Isa, ilang pulgada lang ang layo. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit walang kabuhay-buhay. Nanginig ang makamay ni Isa. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Ang pregnancy test. Inilapak niya ito sa makintap na mesa sa pagitan nila. Hindi kumurap si Liam. Tiningnan lang niya ang dalawang pink na linya. Tumagal ang katahimikan ng ilang segundo bago siya muling naksalita. Ang boses ay kasing lamig pa rin ng dati. Makano? Parang sinampal si Isa sa tanong na iyon. Hindi ito ang inaasahan niya. Galit, pagtanggi, kahit anong marahas na reaksyon. Pero hindi ito. Hindi ang malamig na kalkulasyon na para bang isa lang siyang transaksyon. Hindi ako nandito para humingi ng pera, nanginginig niyang sabi, halo-halong galit at kahihiyan ang nararamdaman. Tumingin si Liam sa kanyang mata, isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Lahat ng tao may presyo, Miss Reyes. Ano ang sayo? Hindi na napigilan ni Isa ang ngeluha. Ama kang ginadala ko. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Tumaliko si Liam at bumalik sa kanyang mesa. May kinuha siyang folder at ibinasa ito sa harap ni Isa. Isang kontrata. Hindi ko tinatanggap ang mga bagay na hindi ko sigurado, sabi ni Liam. Kaya narito ang alok ko. Lilipat ka sa isa sa condo unit ko. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin mo pagkain, check-up, bitamina, lahat. Hindi ka magtatrabaho. Ang tanging gagawin mo ay alagaan ang sarili mo at ang bata hanggang sa isilang mo siya. Napatulala si Isa. Hindi niya maintindihan. Kapag naipanganak na ang bata, makakaroon ng DNA test. Kung mapatunayang sa akin nga, mananatili sa akin ang bata. Bibigyan kita ng sapat na halaga para makapasimulakan bagong buhay, malayo sa amin. Kung hindi sa akin, malaya kang umalis at hinding-hindi mo na ako makikita. Ang bawat salita ay parang patalim na bumaon sa puso ni Isa. Ang anak niya, ituturing na isang bagay na pag-arian. Ang pakataw niya, babayaran para manahimik. Hindi. Mariin niyang sabi. Hindi ako papayag. Sumandal si Liam sa kanyang upuan, ang nga daliri ay makasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang nga mata niya ay hindi nakbago ng ekspresyon. Kung ganon, malaya kang umalis sa opisinang ito at harapin ang lahat ng ito ng maisa. Walang tulong mula sa akin. Walang suporta. Walang Sandoval na kikilalanin ang anak mo. Ipinagpatuloy niya. Itinula ang kontrata at isang ballpen palapit sa kanya. Pumirma ka, o harapin mo itong mag-isa. May 1 oras ka para magdesisyon. 1 oras. Binigyan siya ni Isabela Reyes ng 1 oras para pagdesisyonan ang buong buhay nito. At para kay Liam Sandoval, sobra-sobra pa ang oras na iyon. Habang naglalakad pabalik ang kanyang sekretarya upang samahan si Isa sa isang conference room kung saan ito mag-iisip, nanatili siyang nakaupo, ang nga mata ay nakapako sa kontratang naiwan sa kanyang mesa. Ang gintong hawla. Ito ang tawa niya sa isip niya para sa kasunduang iyon.
Isang perpektong solusyon sa isang hindi perpektong problema. Pinindot niya ang intercom. Grace, cancel my next meeting and get my legal team on the line. I want them to review the provisions for child custody. Yes, sir, sagot ng boses sa kabilang linya. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata, ang daliri ay marahang minamasahe ang kanyang sentido. Hindi galit ang nararamdaman niya. Hindi rin takot. Kung mayroon man, ito ay pakainis. Pakainis sa abala, sa isang gusto na kailangan niyang ayusin sa kanyang mayos na nakaplanong buhay. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may solusyon, isang lohikal, walang emosyon, at episyenteng solusyon. At si Isabela Reyes, kasama ang 2 na linya na dala nito, ay isang problemang kailangan lang tamang formula. Ang formulang ito ay binuo mula sa isang masakit na karanasan. Biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe, isang ngiti, isang halik na lasang syampan, at mga pangakong kasing babaw ngang kristal na kopitang hawak nito. Si Sofia, ang kanyang perpektong fiancé, mula sa isang pamilyang kasing yaman at kasing poderoso nga Sandoval. Maganda, matalino, at ambisyosa. Akala niya ay perpekto na ang lahat. Ngunit isang gabi, narinig niya ang pag-uusap ni Sofia at kaibigan nito sa isang pati, sa isang sulok kung saan akala nila ay walang nakakarinig. Are you sure about Liam? He seems so cold, sabi ang kaibigan nito. At ang tawa ni Sofia, isang tawang dati musika sa kanyang pandinig, ay naging tunog ng nabaza na salamin. He's not a person, darling. He's a brand. Marrying him isn't about love, it's about merging empires. He's my stepping stone. Once I get what I want, he's disposable. Disposable. Isang salita na tumata sa kanyang pakataw. Mula nun, ipinangako ni Liam sa sarili na hinding-hindi na siya muling magiging disposable. Siya ang makokontrol. Siya ang magdidikta ng patakaran, hindi na siya muling magditiwala sa emosyon. Lahat ay magiging isang transaksyon. Ang pagdating ni Isa ay isang patunay na tama siya. Isa na namang babae na may kailangan mula sa kanya. Ang kaibahan lang, mas direkta ito, mas desperado. At mas madaling kontrolin. Hindi na tagal, bumali ang kanyang sekretarya. Sir, pumaya na po siya. Pinirmahan na niya ang kontrata. Tumango lang si Liam, walang bakas ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Good. Ihanda mo ang penthouse unit sa The Obsidian Tower. Ipadala mo ang lahat ng kailangan niya. Groceries, maternity clothes, vitamins. Kausapin mo ang isang OB-GYN, ang pinakamagaling. I-set mo ang lahat ng appointments niya. At siguraduhin mong walang sinuman ang makakalam nito. Understood? Yes, sir. Kinabukasan. Personal na sinamahan ni Liam si Isa sa penthouse. Habang binubuksan ng elevator ang pinto papasok sa napakalawa na unit na may tanawin ng buong siyudad, nakita niya ang reaksyon sa mukha ni Isa. Hindi pakamangha, kundi takot. Tila isang ibon na ipinasok sa isang malaking hawla. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng 2 kasambahay na pinakakatiwalaan niya at agad na umalis. Sa mga sumunod na araw, sinusubaybayan niya ito mula sa malayo. Nakakatanggap siya ng report mula sa kanyang tauhan. Kumakain ito sa tamang oras. Uminom vitamina. Ngunit halos hindi ito lumalabas na kwarto. Isang gabi, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Naabutan niyang tahimik ang buong penthouse. Akala niya ay tulo na si Isa, ngunit pagdaan niya sa kusina, nakita niya ito doon. Si Yesa, suot ang isang simpleng duster, ay nagluluto. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na hindi pamilya sa kanyang sterila at modernong kusina. Anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Sinabi ko sa iyo, hindi mo kailangang magtrabaho dito. May makatulong para gawin yan. Nagulat si Yesa. Napahawa ito sa kanyang dibdib. Gusto ko lang. Gusto kong magluto ng sinigang. May private chef na pwedeng magluto para sayo. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, giit ni Liam. Hindi ko kailangan ng private chef. Kaya kong magluto para sa sarili ko, sagot ni Isa, may bahid ng paksuwe sa kanyang boses. Nainis si Liam. Bakit hindi na lang ito sumunod? Ang usapan, alagaan mo ang sarili mo. Ang pagtatrabaho sa kusina ay hindi bahagi nun. Hindi ito trabaho. Tumaas ang boses ni Isa. Ito ang paraan ko para maramdaman kong normal pa rin ako.
Para maramdaman kong hindi ako isang preso sa lugar na ito. Natigilan si Liam. Preso. Bigla. Habang nakatayo sila ron sa gitnang tensyon, isang malakas na tunog ang bumasa sa kanilang patatalo. Kumalam ang sikmura ni isa. Napayuko ito sa hiya, ang muka ay namula. Biglang nawala ang inis ni Liam. Napalitan iyon ng isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Pagkaawa. Pagka-guilty? Hindi niya alam. Walang naksalita. Tumalikot na lang siya at pumasok sa kanyang opisina. Ngunit ang eksenang iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Maya-maya, narinig niya ang boses ni isa sa telepono. Kausap siguro ang kaibigan nito. Bea. Okay lang ako. Oh, kumakain ako. Nakakainis na bigla akong na-crave ng sinigang na baboy na maraming gabi. Yung maasim talaga. Nakinig lang si Liam mula sa kanyang silid. Walang sinabi. Pakalipas ng isang oras, nang matiyak niyang nasa kwarto na si Isa, tinawagan niya ang concierge ng building. Nakpadeliver siya ang isang mainit na bowl ng sinigang na baboy mula sa isang kilalang Filipino restaurant na may extra order ngang gabi at sampalo. Nang dumating ang pagkain, siya mismo ang kumuha nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kwarto ni Isa. Aminin ba niyang siya ang nag-order? Sasabihin ba niyang narinig niya ang usapan nila? Hindi. Masyadong komplikado. Masyadong personal. Sa huli, ipinatong niya lang ang tray na may pagkain sa sahi, sa tapat ng pinto ng kwarto ni Isa. Kumatok siya ng 2 beses, malakas para marinig nito, at mabilis na naglakad palayo, pumasok sa kanyang sariling silid na tila isang magnanakaw na tumatakas sa gabi. Isinara niya ang pinto at sumandal doon, pinakikinggan kung bubuksan ni Isa ang pinto. Nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas nito, napapikit siya. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Hindi ito lohikal. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang nakatayo roon, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nakpatigil sa kanyang paghinga at nakpabalik sa kanya sa realidad. Ang pangalang nagpapaalala sa kanya ang kanyang tungkulin, ang kanyang pamilya, ang kanyang obligasyon. Lola Elvira. Naging bato ang kanyang ekspresyon. Naging yelo muli ang kanyang dugo. Huminga siya ng malalim bago sinagot ang tawag. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at kontrol. Hello, Lola. Opo, pauwi na po ako nun sa mansyon. Hindi sinabi ni Liam kay Isa na darating ang lola niya. Hindi rin niya sinabi na kailangan nilang mapanggap na isang normal, kahit paano, na maasawa. Nalaman na lang ni Isa ang lahat nang umuwi si Liam isang hapon, ang mukha ay mas seryoso kaysa dati, at sinabing, magbihis ka nga mayos. Darating ang lola ko para mahapunan dito. Iyon lang. Isang utos, hindi isang pakiusap. Walang paliwanag. Kaya narito si Isa ngayon, nakaupo sa isang napakahabang lamesa na pang 20 tao kahit 3 lang sila. Suot ang isang maternity dress na ipinadala ni Liam na nakakahalaga marahil ng 1 taon niyang sahod. Pakiramdam niya ay isa siyang manika, binihisan at inilagay sa isang eksena para sa isang palabas na hindi niya alam ang script. Ang sentro na palabas na ito ay si Doña Elvira Sandoval. Ang matriarch ng pamilyang Sandoval ay pumasok sa penthouse hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang reyna na nag-iinspeksyon sa kanyang teritoryo. Nakasuot itong isang eleganteng itim na bestida, pinalamutian ng perlas na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Ngunit ang kinang nga alahas ay walang-wala sa talim ng kanyang mata. Nang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa, pakiramdam ni Isa ay hinuhubaran siya, sinusuri ang bawat kapintasan, bawat kahinaan. So, you are the girl, sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pakilala sa isang katotohanan na hindi nito gusto. Magandang gabi po, mahinang sabi ni Isa, napayuko. Liam. My dear apo, sabi ngang matanda. Ibinaling ang tingin sa kanyang apo at hinalikan ito sa pisngi. Natila ba si Isa ay hangin lang? I was so worried. Hindi ka na halos umuwi sa mansyon. I've been busy, Lola. Sagot ni Liam, ang boses ay formal. Maraming inaasikaso sa kumpanya. I see, sabi ni Doña Elvira, at muling tumingin kay Isa, ang mamata ay naniningkit. Mukhang marami kang ang inaasikaso. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Bawat subo ni Isa ay tila may kasamang tinik.
Si Doña Elvira ay walang tigil sa pagtatanong, ang mga tanong ay nakabalot sa peking kabaitan ngunit ang layunin ay malinaw. Ang ipamuha sa kanya na hindi siya karapat-dapat. Saan ka nga ulit natatrabaho, iha? Waitress po sa isang karinderya. At tumatanggap din po en labade, sagot ni Isa. Pilit na pinatatatak ang boses. Oh, a working girl. How admirable, sabi ngang matanda, ngunit ang tono ay puno ngang pangungutya. At ang iyong nga magulang. Anong negosyo nila? Wala na po ako ngama. Ang nanay ko po ay may sakit. Kawawa ka naman. So, it's safe to say na wala kang masyadong karanasan sa ganitong buhay? Tumingin ito sa paligid ng penthouse. Sa mamahaling muebles at mga painting sa dingding. This must be very overwhelming for you. Pakiramdam ni Isa ay lumili siya sa kanyang upuan. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang ipatanggol ang sarili. Ngunit ang masalita ay ayaw lumabas. Tumingin siya kay Liam. Naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Sinubukan naman ni Liam. Lola, Isa is tired. Maybe we can talk about this some other time. Noni tumiling lang si Doña Elvira. Nonsense. I just want to get to know the future mother of my great-grandchild. Kailangan nating siguraduhin na nasa mabuting kamay ang dugo ng mga Sandoval, hindi ba? Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Isa. Dugo. Pera. Pangalan. Iyon lang ang mahalaga sa kanila. Ang anak niya, bago pa man isilang, ay isa ng aset. Isang bahagi ng isang dinastiya. At siya ang lalagyan. Ang incubator. Biglang naring ang telepono ni Liam. Tiningnan niya ito. Excuse me, Lola, Isa. This is an important call from our international partners. I have to take this. Tumayo siya at naglakad papunta sa balkonahe. Iniwan si Isa na mag-isang kaharap ang lobo. Nang mawala si Liam, ang pekeng ngiti sa mukha ni Doña Elvira ay biglang naglaho. Pinalitan itong isang malami at seryosong ekspresyon. Kumuha itong isang bagay mula sa kanyang mamahaling Hermes bag. Isang checkbook. Inilapat niya ito sa mesa, kasama ang isang Montblanc pen. Let's stop this charade, shall we? Sabi ngang matanda. Ang boses ay matalim na. Alam nating pareho kung ano ka. Alam natin kung bakit ka nandito. Hindi nakapagsalita si Za. Itinula ni Doña Elvira ang checkbook palapit sa kanya. Ang seka ay blanco. Punan mo kung makano ang gusto mo. 1,000,000. 5? 10? Sabihin mo lang ang presyo mo. Sapat na para sa'yo at sa pamilya mo para mabuhay ng komportable habang buhay. Iwanan mo lang ang bata sa amin at layuan mo ang apo ko. Ang alo ay isang direktang sampal sa kanyang pakataw. Ang parehong tanong na binitawan ni Liam noong una silang makita, ngunit mas masakit, mas mapang-insulto. Nainit ang mga mata ni Isa, ngunit pinigilan niya ang kanyang ngaluha. Ang kanyang takot at hiya ay biglang napalitan ng galit. Isang dalisay na galit na nabigay sa kanya ng lakas. Hindi po ako isang kalakal na pwedeng bilhin, sabi ni Isa, ang bawat salita ay mariin. At ang anak ko, hindi siya isang bagay na may presyo. Tinaasan siyang kilay ni Doña Elvira, tila nagulat sa kanyang katapangan. Huwag ka nang mapanggap, iha. Lahat ng tao ay may presyo. Siguro po ang mataong kilala ninyo. Pero hindi ako, giit ni Isa. Itinula niya pabalik ang checkbook. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sakto namang bumalik si Liam mula sa balkonahe. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae at ang checkbook sa mesa. Kumunot ang kanyang noo. Lola, what is this? Wala, apo, mabilis na sabi ni Doña Elvira, itinago ang checkbook. Ngumiti itong muli. Nag-usap lang kami. Pinapakita ko lang kay Isabela na welcome siya sa pamilya. Hindi naniwala si Liam, ngunit para maiwasan ang gulo, sinubukan niyang pakamahin ang kanyang lola. Umabay siya rito. Huwag kayong maalala, Lola, sabi niya sa isang mahinang boses, na akala niya ay hindi maririnig ni Isa na nagsisimula ng tumayo mula sa mesa. Isa lang itong pansamantalang arrangement. Ako ang bahala. Isang pansamantalang arrangement. Narinig ni Isa ang magasalitang iyon habang siya ipapatalikod. Tumigil siya sa paglalakad ngunit hindi siya lumingon. Bawat salita ay parang isang sunto. Pansamantala. Isang arrangement. Iyon lang pala ang tingin niya sa lahat ng ito. Iyon lang pala ang tingin niya sa kanya at sa kanilang anak. Kanina lang, nung ipinatatanggol niya ang kanyang sarili laban kay Doña Elvira, may isang maliit,
hangal na bahagi ng kanyang puso na umasa. Umasa na marahil, kahit katiting, ay may halaga siya kay Liam higit pa sa nakasulat sa kontrata. Ang pagdadala nito ng sinigang. Ang matingin nito na minsan ay tila may bahid ng paalala. Akala niya, baka nagsisimula ng makbago ang lahat. Ngunit ang mga salitang iyon ay gumising sa kanya sa katotohanan. Pareho lang sila. Si Liam at ang lola niya. Para sa kanila, isa lang siyang problema na kailangang ayusin, isang abala na kailangang pamahalaan. Hindi na niya hinintay ang pagtatapos ng kanilang usapan. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto. Ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng tuluyan. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod doon. Ang nga kamay ay mahigpit na nakahawa sa kanyang tiyan. Ang gintong hawla ay biglang naging isang malamig at madilim na selda. At sa gabing iyon, naramdaman ni Isabella na nag-isa siya. Higit kailanman. Kinabukasan. Isang paderngelo ang sumalubong kay Liam. Sinubukan niyang kausapin si Isa sa almusal, ngunit ang masagot nito ay maikli at walang buhay. Oh, hindi. Okay lang. Tumingin siya sa mga mata nito. Ngunit ang mga matang dati puno ng emosyon takot, galit, determinasyon ay blanko na ngayon. Tila may isang kurtinang ibinaba sa pagitan nila. At hindi niya alam kung paano ito hawiin. Isa. About last night. Simulan niya. Ngunit pinutol siya nito. Wala yon. Naintindihan ko, sabi ni Isa, hindi man lang tumitingin sa kanya. Isa lang itong arrangement. Malinaw sa akin yon. Alam ni Liam na iyon ang narinig nito. At alam niyang kasalanan niya. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang sarili nang hindi isinusuko ang kanyang kontrol? Ang kanyang emosyonal na pada na matagal na niyang itinatayo. Nahirapan siyang humanap ng mga salita. Ang isang CEO na kayang makipag-negosasyon ng bilyon-bilyong pisong kontrata ay hindi makahanap ng tamang salita para sa isang babaeng nasaktan niya. Nainis siya. Nainis siya sa sarili, sa sitwasyon, at sa lola niya. Pagdating niya sa opisina, ang una niyang ginawa ay tawagan si Doña Elvira. Lola, I told you to stay away from her. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng galit na pinipigilan. Liam, I was just trying to help. Sagot ng matanda sa kabilang linya, ang boses ay nagpapanggap na nasasaktan. I was ensuring na ang interes ng pamilya ang mapoprotektahan. Ang interes ng pamilya o ang interes ninyo, ganti ni Liam. Huwag na ninyo siyang lalapitan. Ako ang bahala dito. End of discussion. Ibinaba niya ang telepono nang hindi na hinintay ang sagot, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Sa buong araw, hindi maalis sa isip ni Liam ang blankong mamata ni Isa. Pakiramdam niya ay may mali. Isang report mula sa kasambahay ang nakpatunay dito. Sir, hindi pa po kumakain ng tanghalian si Ma'am Isa. Ayaw din po uminom ng vitamins niya. Bigla. Wala nang naging mahalaga. Hindi ang mega na pinag-usapan, hindi ang stock market. Tumayo siya sa gitnang isang board meeting. I have an emergency. We'll continue this tomorrow, sabi niya. Iniwan ang kanyang nga board member na nagtataka. Pagdating niya sa penthouse, nabutan niya si Isa na nakahiga sa kama, nakatalikod sa pinto. Nilapitan niya ito. Isa, kailangan mong kumain. Hindi to sumagot. Hinawakan niya ang balikat nito. Nagulat siya sa init ng balat nito. Nilalatnat ito. May sakit ka, sabi niya. Punong kang pag-alala ang boses, isang emosyon na ikinagulat kahit kam sarili niya. Tatawag ako kang doktor. Huwag na. Mahinang sabi ni Isa. Pagod lang ako. Hindi siya nakinig. Tinawagan niya ang kanilang pamilyang doktor. Habang naghihintay, kumuha siya ng isang palangganang may maligamgam na tubig at isang bimpo. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang pinunasan ang noo at lit nito. Ang bawat pagdampi ng bimpo sa balat nito ay tila nagpapadala ng kuryente sa kanyang nga kamay. Nakita niya kung gaano ito ka-vulnerable, kung gaano kaputla ang nga labi nito. Isang imaheng napakalayo sa matapang na babaeng humarap sa kanya sa opisina. Sa pagod at laknat, hindi na nagawang lumaban ni Isa. Napapikit na lang ito. Matapos ang ilang minuto, sa gitna ng kanyang paalaga, nakatulog ito. Pinakmasdan ni Liam ang natutulo na mukha ni Isa. Ang ngapilit mata nito ay mahahaba, ang ilong ay matangos, ang ngalabi ay bahagyang nakaawang. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang problema o isang responsibilidad,
kundi bilang isang babae. Isang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Isang pakiramdam na kakaiba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang bagay na malapit sa lambing. Kinabukasan, medyo mayos na ang pakiramdam ni Isa. Napasalamat siya kay Liam sa isang halos pabulong na boses. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay bahagyang natunaw dahil sa kanyang pag-aalaga. Ngunit alam ni Liam na ang tiwala, kapag nasira, ay hindi basta-basta na ibabalik. Sa kabilang dako, si Doña Elvira ay hindi tumigil. Nang malaman niyang si Liam mismo ang naalaga kay Isa, alam niyang kailangan niya ngang mas matinding alas. Kung hindi niya kayang sirain si Isa sa pamamagitan ng pera, sisirain niya ito sa pamamagitan ng pagdududa. Isang hapon, habang nagisa si Isa sa penthouse, dumating si Doña Elvira. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang talim sa kanyang mata. Pinalitan ito ng isang malungkot at mapaunawang ngiti. Iha, pasensya ka na sa inasal ko nung nakaraan. Sabing matanda. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Nag-aalala lang ako para sa apo ko. Alam mo na, minsan na siyang labis na nasaktan. At ayoko nang maulit iyon. Hindi alam ni Isa kung ano ang sasabihin. Umupo si Doña Elvira sa tabi niya sa sofa, tila isang mapamahal na lola. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. At marahil ay natataka ka kung bakit ganito na lang kalami si Liam sa mga relasyon. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Isa. Mahal na mahal niya noon ang kanyang fiancé. Ang pangalan niya ay Sofia. Akala naming lahat, sila na ang makakatuluyan. Ngunit iniwan siya nito. Ginamit lang siya para sa pera at kapangyarihan. Nakinit lang si Isa. Ang puso niya ay nagsisimulang kumaba. Gusto ko lang sanang ipakita sa iyo ito, sabi ni Doña Elvira, may inilabas mula sa kanyang bag. Hindi para saktan ka, kundi para maintindihan mo. Inilapat niya sa coffee table ang isang makapal at mamahaling photo album na gawa sa katat. Ito ang nga alaala nila. Iiwan ko muna ito dito. Tumingin ka kung gusto mo. Baka makatulong ito para mas maunawaan mo ang pinagdadaanan ng apo ko. Tumayo ang matanda at nakpalam. Iniwan si Isa na maisang nakatitik sa album. Para itong isang kahon ni Pandora, alam niyang hindi niya dapat buksan, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan. Binuklat niya ang album. Ang nga pahina ay puno ng galarawan ng isang napakagandang maasawa. Si Liam, mas bata, ang nga mata ay kumikinang sa saya, isang ngiting hindi pa niya nakikita kailanman. At sa tabi niya, isang babaeng perpekto ang ganda, si Sofia. Mga larawan nila sa Paris, sa isang yate, sa mga magagarang party. Masasayang ngiti, mga yakap, mga halik, isang perpektong love story na nakasulat sa litrato. Habang tinitingnan niya ang malarawan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Ito pala ang Liam na hindi niya kilala. Ang Liam na marunong magmahal. Ang Liam bago siya dumating. At habang tinitingnan niya ang mukha ni Sofia, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili. Si Sofia ay elegante, mayaman, perpekto. At siya? Sino nga ba siya? Isinarin niya ang album. Ang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng paalaga ni Liam, ang lahat ng maliliit na kabutihan nito, ay biglang nakaroon ng ibang kahulugan. Ginagawa lang ba niya iyon dahil sa obligasyon? O dahil sa guilt? O mas malala pa? Dahil ba nakikita niya kay Isa ang anino ng babaeng minahal niya nun? Nang gabing iyon, dumating si Liam mula sa trabaho. May dalang isang maliit na paper bag. Para sayo, sabi niya, iniabot ito kay Isa. Sabing doktor, kailangan mo ang mas maraming ayan. Ito, mansanas. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang malamig na tanong ang isinagot ni Isa. Hawa ang isang larawan na kinuha niya mula sa album, isang larawan kung saan masayang-masaya si Liam at Sofia, ipinakita niya ito sa kanya. Ang ngiti sa labi ni Liam ay unti-unting nawala nang makita ang litrato. Kaya ba ganito ka sa akin? Tanong ni Isa, ang boses ay nanginginig sa pinahalong sakit at galit. Ang ngaluhang nababadyayang tumulo. Dahil isa lang akong pamali sa kanya. Sabihin mo sa akin, Liam. Sino si Sofia? Ang tanong ni Isa ay tumama kay Liam na parang isang biglaang sampal. Ang pangalan ni Sofia, na binitawan sa paraang iyon, ay nabalik ng gaalaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang kanyang unang reaksyon ay depensa. Ang kanyang ngapada ay muling tumaas, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay malamig, iniwasan ang mismong tanong.
Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Liam, giit ni Isa, ang boses ay tumataas na. Sino siya? Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang tingnan bilang isang tao? Dahil ba sa tuwing tinitingnan mo ako, anino lang niya ang nakikita mo? That's ridiculous, sagot ni Liam, ang kanyang pagiging arogante ang naging pananggalang. Wala kang alam sa nangyari. Pues, sabihin mo sa akin. Sigaw ni Isa. Ang maluha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit may isang album nga alaala ninyo sa bahay na ito. Ipaliwanag mo kung bakit ang lalaking nakikita ko sa mga litratong ito, na masaya at punong buhay, ay hindi ang lalaking kasama ko ngayon. She betrayed me. Okay. Niloko niya ako. Sa wakas ay sumabog si Liam. Ginamit niya lang ako para sa pera at kapangyarihan. Masaya ka na? Iyan ang gusto mong marinig? Ang kanyang pagsabo. Sa halip na mabigay linaw, ay lalo lang nadulot ng sakit. Ang paraan ng pagkakasabi niya puno ngalit, puno ngang pait ay hindi napakita ng isang taong nakamove on na. Napakita ito ngang isang sugat na sariwa pa rin, isang sugat na hindi pa naghihilom. At para kay Isa, ang katotohanan iyon ay mas masakit pa. Hindi niya kayang makipagkompetensya sa isang multo. Hindi niya kayang punan ang isang puwang na iniwan ng isang malaking paibig, kahit pa ito'y nawi sa katasilan. Para sa kanya, ang narinig lang niya ay ang lalim ng pagmamahal ni Liam para kay Sofia, at kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanya hanggang ngayon. Kaya pala. Pabulong niyang sabi. Ang boses ay basa na. Kaya pala ang lahat ay isang transaction para sa iyo. Dahil nasaktan ka niya. Lahat ng babae ay pare-pareho na sa paningin mo. Lahat kami ay may presyo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liam. Tumalikot siya at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Liam na nakatayong mag-isa sa sala. Napapalibutan ng mamulto ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, ang katahimikan sa penthouse ay mas mabigat pa kaysa dati. Hindi sila nag-usap. Hindi sila nakatinginan. Si Isa ay gumagalaw na parang isang anino, ang kanyang mamata ay laging nakayuko, ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at sakit. Ang bawat kilos ni Liam, kahit ang mamaliliit na kabutihan, ay tinitignan na niya ngayon sa ibang lente-lente nga awa, hindi ang pag-alaga. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhang ito, isang tawa ang napabago sa lahat. Hello? Isa. Anak? Ang boses sa kabilang linya ay ang boses ng kanyang kaibigang si Bea. Ngunit ito'y nanginginig at puno ng pag-alala. Bea! Anong nangyari? Tanong ni Isa, biglang kinabahan. Si Aling Nena. Ang nanay mo. Dinala namin sa ospital kaninang umaga. Inatake siya sa puso. Ang mundo ni Isa ay gumuho. Ang lahat ng kanyang personal na problema ang kanyang pagbubuntis, si Liam, si Sofia ay biglang nawalan ng kulay sa harap ng balitang iyon. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kanyang ina. Pupunta na ako diyan. Sabi niya, nangingini. Isa, teka, pigil ni Bea. Sabi ng doktor, kailangan na talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang linggo. Kung hindi na kailangang ituloy ni Bea. Ang takot na matagal na natutulo sa puso ni Isa ay biglang nagising, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Ang operasyon. Ang pera. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito in the first place. Pinatay niya ang tawag, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Kailangan niya ng pera. Ngayon na. Ang kontrata niya kay Liam ay nagsasabing sasagutin nito ang lahat ng gastusin niya ngunit para lang sa kanya at sa bata. Walang nakasulat doon tungkol sa kanyang ina. At ang kanyang pride. Ang kanyang nasirang pride, ay hindi hahayaang magmakaawa siya para sa isang bagay na wala sa kasunduan. Pakiramdam niya ay lalo lang siyang mamumuhang desperada, isang gold digger, tulad ng inaakusa sa kanya ang lola ni Liam. Hindi. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang humanap ng paraan ng mag-isa. Tinawagan niya si Bea. Bea, sabi niya, humihikbi. Hindi ko na kaya dito. Alis ako. Kailangan kong umalis. Sa kanyang pagpapasya, lumabas siya ng kwarto. Determinadong kausapin si Liam. Sabihin sa kanyang alis na siya. Natatapusin na niya ang kasunduan. Ngunit pagdating niya sa sala, hindi si Liam ang kanyang naabutan. Nakaupo sa sofa, tila naghihintay, ay si Doña Elvira. Mukhang may problema ka,
Iha, sabi ngang matanda, ang kanyang nga mata ay matalas, tila alam na alam ang nangyayari. Tumingin si Isa sa kanya, ang kanyang desperasyon ay haya na sa kanyang mukha. Alis na po ako. Sasabihin ko na po kay Liam na hindi ko na itutuloy ang kontrata. Isang malami at matagumpay na ngiti ang sumilay sa malabi ni Doña Elvira. Ang ngiting iyon ay napadala ng kilabo sa buong katawan ni Isa. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi ng matanda, dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanya. Pero bago ka umalis, may dapat kang malaman. Tumingin si Doña Elvira ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ay mabagal, sinadya, at puno ng lason. Huwag mong isipin na nakataon lang ang lahat, iha. Ang pakikita ninyo ni Liam. Ang gabing iyon. Huminto ito sandali, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang nasusunod na salita. Ako ang nakplano nun. Ako ang nakplano nun. Ang nga salita ni Doña Elvira ay hindi parang isang paksabo. Ito ay parang isang tahimik na lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Isa, pinahihinto ang tibok ng kanyang puso, pinagyelo ang dugo sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa matanda, sinusubukang hanapin ang kahit anong bakas ng biro o kasinungalingan sa mukha nito. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay ang malamig at kalkuladong katotohanan. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Isa. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiti ngang isang manlalaro ng chess na kakadeklaro lang ng checkmate. Simple lang, iha. Pagkatapos siyang iwan ni Sofia, naging bato ang apo ko. Ayaw ng mahal, ayaw ng maasawa. Pero kailangan ng pamilyang Sandoval ng tagapagmana. Isang naslinik. Kaya gumawa ako ng paraan. Naglakad ang matanda paikot sa sala, ang bawat salita ay tila isang pagtatanghal. Naganap ako ngang isang babaeng perpekto para sa aking pleno. Isang babaeng disente, malinis, ngunit desperado. Isang taong hindi tatanggi sa malaking halaga ng pera para sa isang gabi. At nakita ka namin. Ang iyong may sakit na ina. Iyon ang perpektong pain. Napahawa si Isa sa kanyang tiyan. Ang hangin ay tila ninanakaw mula sa kanyang ngabaga. Ang gabing iyon, ang kahihiyan. Ang desperasyon. Lahat ay isang palabas na isinulat ng babaeng nasa harap niya. It was a simple arrangement. Pagpapatuloy ni Doña Elvira. Isang one-night stand. Na may tiyansang magbunga. At nagbunga nga. Ang plano ko sana ay gamitin ang pagbubuntis mo para pilitin si Liam na pakasalan ang isang babaeng pinili ko, isang taong karapat-dapat sa aming pamilya, para paktapan ang iskandalo. Ngunit ang hindi ko inaasahan, tumingin ito kay Yesa na may bahid ng pagkainis, ay ang magsimula siyang magkaroon ng pakialam sa iyo. Gumuho ang mundo ni Isa. Hindi lang pala siya isang aksidente. Mas malala pa, isa siyang kasangkapan. Isang bayat na aktres sa isang dula na hindi niya alam na kasali pala siya. Ang kanyang katawan, ang kanyang anak, ang kanyang buong pagkatao, ay ginamit para sa isang masalimuot na plano. Wala nang luhang lumabas. Wala nang sigaw. Ang naramdaman niya ay isang malalim at nakakamanhit na kawalan. Tumingin siya kay Doña Elvira, ang kanyang mamata ay blanko at walang buhay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa kanyang silid. Hindi siya naimpake en marami. Hindi niya kailangan ang mga mamahaling damit at gamit na ibinigay sa kanya. Ang kinuha lang niya ay ang kanyang luma at kupasing mga damit na dala niya noong una siyang dumating. Mula sa drawer, kinuha niya ang orihinal na kopya ng kontratang pinirmahan niya. Tinitigan niya ito isang dokumento na sumisimbolo sa kanyang katangahan. Walang pag-alinlangan, pinunit niya ito sa gitna, at pagkatapos ay pinunit muli, hanggang sa maging maliliit na piraso. Sa ibabang kama, iniwan niya ang unang ultrasound picture ng kanilang anak, at sa tabi nito, ang nga piraso ng wasak na kontrata. Iyon lang ang kanyang paalam. Isang mensahe na mas malinaw pa sa kahit anong salita. Tahimik siyang lumabas en penthouse. Walang nakapansin sa kanya. Isa siyang multo na dumating, at isa ring multo na umalis. Kotatako Lena. Gabi na nang umuwi si Liam. Dala niya ang isang maliit na kahon ng paboritong ensaymada ni Isa, isang munting handok pangkapayapaan. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, kakausapin na siya nito. Handa na siyang magpakumbaba. Handa na siyang subukang ipaliwana ang lahat. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan. Iza? Tawag niya. Walang sagot.
Pumunta siya sa kusina. Walang tao. Sa sala. Wala rin. Isang masamang pakiramdam ang nagsimulang kumala sa kanyang dibdib. Mabilis siyang naglakad papunta sa silid nito at binuksan ang pinto. Ang kama ay mayos na. Ang kwarto ay malinis, masyadong malinis. Tila walang nakatira. At sa ibabaw ng kama, nakita niya ito. Ang ultrasound picture ng kanilang anak. At sa tabi nito, ang nga piraso ang kontratang pinunit. Parang may humablot ng puso niya mula sa kanyang dibdib. Hindi. Pabulong niyang sabi. Sinuri niya ang aparado. Wala na ang nadamit ni Isa. Tinawagan niya ang cellphone nito. Hindi makontak. Tinanong niya ang kasambahay, ang gwardiya. Walang nakakita sa kanya. Naglaho siyang parang bula. Isang matinding galit at takot ang sabay na bumalot sa kanya. At alam niya kung sino lang ang may kakayahang gumawa nito. Hindi na siya naasaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papunta sa mansyon ng mga Sandoval. Pumasok siya na parang isang bagyo, hindi pinapansin ang katulong na bumabati sa kanya. Natapwan niya ang kanyang lola sa library, kalmadong nagbabasa ang libro. Ano ang ginawa ninyo? Sigaw ni Liam, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi nagulat si Doña Elvira. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at itinaas ang kanyang tingin. Ginawa ko lang ang nararapat. Apo, inalis ko ang isang problema. Problema? Lola, she is carrying my child. At ang batang iyan ay isang Sandoval, kalmadong sagot ng matanda. Mas mabuti para sa kanya na lumaki ng malayo sa isang ina na hindi natin kauri. At doon, isinalese ni Doña Elvira ang lahat. Ang kanyang buong plano, mula sa pagpili kay Isa, sa pag-set up ng one-night stand, hanggang sa huling pag-usap nila kanina. Ikinuwento niya ito hindi bilang isang kasalanan, kundi bilang isang matalinong stratehiya na ginawa niya para sa kapakanan ng pamilya. Habang nakikinig, ang galit ni Liam ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang nakakasuklam na realisasyon. Siya, ang dakilang Liam Sandoval na laging may kontrol sa lahat, ay naging isang tautauhan din sa larong ng kanyang lola. At si Isa ang naging pinakamalaking biktima. Ang lahat ng sakit, pagdududa, at paghihirap na dinanas nito ay dahil sa kanila. Dahil sa kanya. How could you? Sabi ni Liam, ang boses ay basa na, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Sinira ninyo ang buhay niya. Sinira ninyo kami. Walang kayo, Liam, Maring sabi ni Doña Elvira. Mayroong ikaw, at mayroong Sandoval. Huwag mo itong kalimutan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumingin si Liam sa kanyang lola hindi bilang isang matriarch na dapat igalang, kundi bilang isang halimaw. Tumalikot siya. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kamay ay nanginginig. Hinanap niya ang numero ni Bea, ang kaibigan ni Isa. Ito na lang ang natitira niyang peasa. Nakring ito ng ilang beses bago may sumagot. Bea. Sabi ni Liam. Ang boses ay puno ng desperasyon. Isang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Tulungan mo ako. Kailangan kong mahanap si Isa. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat. Para sa kanila. Ang unang ginawa ni Liam pagkatapos ang tawag kay Bea ay hindi ang hanapin si Isa. Alam niyang hindi pa siya handang harapin ito. Hindi pa siya karapat-dapat. Ang una niyang ginawa ay harapin ang sarili niyang pagkakamali. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang abogado. Hindi para gumawa ang panibagong kontrata, kundi para ayusin ang isang bagay na mas mahalaga. Ipinagutos niya ang paglikwida ng malaking bahagi ng kanyang personal na shares sa Sandoval Group. Isang desisyon na ikinagulat ng kanyang legal team. Ang perang nakuha niya ay hindi niya inilagay sa kanyang bangko. Pumunta siya sa ospital kung nasaan si Aling Nena. Hindi siya nakpakita sa pamilya Reyes. Sa halip, dumiretso siya sa opisina ng hospital director. Gusto kong magdonate sa ospital na ito, sabi ni Liam, walang paligoy-ligoy. Sapat na pondo para itayo ang isang bagong state-of-the-art cardiac wing. At gusto kong sagutin ang lahat ng gastusin para sa operasyon ng isang pasyente, si Aling Nena Reyes. Natulala ang direktor. Mr. Sandoval, this is an incredibly generous offer. Paano po namin kayo kikilalanin sa donation na ito? Hindi ninyo ako kikilalanin, Maring sabi ni Liam. Ang ilalagay ninyo sa plaque at sa lahat ng record ay isang pangalan lang.
Mula sa isang kaibigan ni Aling Nena Reyes. Hindi ito pakbili. Ito ay pakbabayat puri. Isang tahimik na aksyon na umaasang mararating ang mensahe nito kay Isa. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Alam niyang pra ang nasimula ng lahat ng ito. Kaya nararapat lang na gamitin niya ang pra sa tamang paraan para simulan ang pagtatama. Pagkatapos nun, hinarap niya ang kanyang lola. Sa isang formal na family meeting, kasama ang mga abogado, idineklara niya ang kanyang pagbibiti bilang CEO ng Sandoval Group at ang pagtalikod niya sa kanyang mana. Ano? Siga ni Doña Elvira, hindi makapaniwala. Narinig ninyo ako, Lola, kalmadong sabi ni Liam. Pinili ninyo ang pamilya at ang pangalan kaysa sa tao. Ngayon, pinipili ko ang taong mahalaga sa akin kaysa sa pangalan at sa pera. Magsisimula ako sa sarili ko, nang walang tulong mula sa Sandoval. Iyon ang huling pagkikita nila. Iniwan ni Liam ang mansyon, ang kanyang kumpanya, at ang buhay na kinalakihan niya. Dala lang ang kanyang sariling iPhone at isang bigat sa kanyang dibdib na kailangan niyang pagaanin. Sa tulong ni Bea, nasa una galit na galit sa kanyang ngunit kalaw na nakita ang sinseridad sa kanyang nga mata, nalaman ni Liam kung nasaan si Isa. Nasa isang maliit na probinsya, sa isang simpleng bahay na inupahan malapit sa ospital kung saan napapagaling si Aling Nena matapos ang matagumpay nitong operasyon. Naglakbay siya ng maraming oras. Nang marating niya ang lugar, ang nakita niya ay isang eksenang napakasimpleng ngunit napakapoderoso. Sa isang maliit na balkonahe, nakaupo si Isa sa isang tumba-tumba, hinihimas ang kanyang malaki ng tiyan, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang mukha ay kalmado, malayo sa babaeng punong kakot at galit na huli niyang nakita. Hindi siya agad lumapit. Tumayo lang siya sa di kalayuan. Pinapanood ito. Tinatanggap ang katotohanang baka hindi na siya muling maging bahagi ng payapang mundong iyon. Naramdaman siguro ni Isa ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mamata nila ay muling natakpo. Walang gulat, walang galit. Isang tahimik na pakilala lang. Dahan-dahan, lumapit si Liam, ang bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Walang mga magagarang salita, walang mga pangakong engrande. Ang tanging dala niya lang ay ang kanyang sarili at ang katotohanan. Yesa, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Patawarin mo ako. Sa lahat. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa lahat ng kasinungalingan. Naging duwa ako. Nagtago ako sa likod ng pera at nanakaraan ko. Wala akong karapatang humingi ngahit ano mula sayo, pero nandito ako. Hindi sumagot si Yesa. Tumingin lang ito sa kanya, sinusuri ang bawat linya sa kanyang mukha, hinahanap ang lalaking nakilala niya. Alam ko na ang tungkol sa operasyon ni Nanay, sa wakas ay sabi ni Isa. Alam kong ikaw ang gumawa nun. Salamat. Ginawa ko yon dahil iyon ang tama, sagot ni Liam. Hindi para bilhin ang kapatawaran mo. Tumayo si Isa at lumapit sa kanya. Sa unang pagkataon, siya ang unang humawa. Hinawakan niya ang kamay ni Liam. Alam ko. Sa sandaling iyon, lumabas si Aling Nena mula sa loob ng bahay. Ngumiti ito nang makita silang dalawa. Lumapit ito at kinuha ang kamay nilang makahawa at pinaksiklop ito. Ang nakaraan ay nakaraan na, mga anak, mahinang sabi ng matanda. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na haharapin ninyo. Sa mga salitang iyon, ang mapada na natitira sa puso ni Isa ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng sakit, sa mga loop, at pagdududa ay bumuhos sa anyong luha ngunit sa pagkakataong ito. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Niyakap siya ni Liam, isang yakap na puno ngahat ng hindi nila masabi. Isang yakap ng pagsisisi, pagtanggap, at pag-asa. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang maliit at simpleng apartment sa Maynila, ang tunog ng iyak ng isang sanggol ang pumuno sa hangin. Si Liam, suot ang isang simpleng t-shirt, ay maingat na iniabot ang kanilang bagong silang na anak na lalaki kay Yesa. Wala na ang CEO na may malamig na mga mata. Wala na ang babaeng puno ng takot. Ang naroon ay isang ama at isang ina. Isang pamilya. Mula sa bintana ng malawa at malungkot na mansyon sa Forbes Park, tinitinan ni Doña Elvira ang isang luma at kupas ng larawan ng kanyang pamilya, isang luhang pumata sa salamin nito. Bumali ang tingin ni Liam kay Isa, na ngayon ay masayang pinakmamasdan ang kanilang anak. Handa ka na bang maksimula ulit, kasama ko? Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na hindi na niya itinatago.
Ngumiti si Isa, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang nga mata, isang ngiting nagpapakitaan kapayapaan at buong pusong pagtitiwala. Matagal na, sagot niya. Matagal na akong handa. At dito nagtatapos ang kuwento ang isang kasunduan, na naging simula ang isang pangalawang pagkakataon para kina Isa at Liam. Mga minamahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa akin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isinulat ng may paasang maramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat kislap ng paasa ng ating mga bida. Habang binubuo ko ang kwento ni Isa at Liam, naramdaman ko ang kanilang bigat, ang kanilang matakot, at ang kanilang tahimik na pagnanais na makahanap ng kaligayahan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa pagiging perpekto. Minsan, ito'y nabubuo mula sa mapakakamali, lumalago sa gitna ng magapaksubo, at pinapatibay ng pagpapatawad hindi lamang para sa tao na kasakit sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang kwento tungkol sa paasa, na kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan o kasalukuyan, laging mayroong pangalawang pagkakataon na naghihintay para sa mga pusong handang sumubok muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong nga salobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanumata sa inyong puso? Ang inyong makomento at mensahe ang siyang nagsisilbing liwanag at inspirasyon sa akin upang patuloy na lumihang nga makuwentong tatagos sa inyong magkapuso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kuwentuhan.